pag-asa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumayin. Tayo ay natitipon bilang isang bayan ng Diyos. At ngayon gabi ito ay inugulitan natin ang dalawang martir na nagsilbing mga halimbawa ng katapatan sa Diyos, sina San Marcelino at San Pedro. Dahil ipapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng mga halimbawa na ating tutularan para maging matapat at kayang panindigan ang ating pananampalataya. Kaya aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi ng patawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na nagpa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ang Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at paglabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinapaligiran mo at kinukublihan ng dakilang paninindigan sa pananampalataya ng mga martir na sina San Marcelino at San Pedro. Sa pagtulad namin sa kanila, kami naway mapalapit sa iyo. Pakundangan sa kanilang pagdalangin, kami naway kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Ang basa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayo mabuti upang madali ang pagdating ng araw ng Diyos. Araw ng pagkatuto ng kalangitan at pagpatunay na magiging ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantala kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang bunis na kapintasan. Alalahanin ninyo, kaya natitigil ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maliligaw ng mga tao walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahan loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon ang takaan, noon ngayon. Wala pa ang mga mundo, hindi mo pa kilala, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ito noon ay Diyos na,
isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Buon ang aming kapakahanan, noon ngayon at kailanman. Buhay na hindi umaabot ng 70 taong singka. Minsan naman umaabot na 80 kung malakas. Iyong buong buhay namin sa bibig ng Diyos at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa isang maliwanag. Buon ang aming kapakahanan, noon at kailanman. Kung umangay padaman ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ipakita sa likod mo ang dakilang mong gawain, at sa sunod namin lahat, ipadama ay gayon din. Buon ang aming kapakahanan, noon ngayon at kailanman. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay lumanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siruin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kailan ka pa at walang pinanilinian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat pa kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagpupunwari, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo ako siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo, titignan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Jesucristo. Magandang gabi sa inyo lahat. Tulad na nasabi ko sa introduction, tayo ay nagbubulitan ngayon kina San Marcelino at San Pedro. No? Kaya ngayon ay fiesta doon sa may San Marcelino, yun, yung kanyang yun. No? Napaka-tragic ng kanilang mga naging buhay, ng ilang mga martir. Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. Isa ito sa mga parang medyo controversial na bahagi ng Ebanghelyo sapagkat ito ay kadalasan na misinterpret lalo na ng mga pilosopo na walang masyadong basihan. At sinasabi nila, ito ang ginagamit nila na parang
tinatawag na separation of church and state, no? Na hindi naman nila alam yung buong konteksto. Di ba? Bakit? Sapagkat, yun nga, narinig natin na nais ng mga Pariseo palagi na tignan ang mga sinasabi ni Jesus. Kaya yung kanilang pagtatanong ay hindi naman talaga makakatuto, kundi makasiluin siya. No? Bakit? Kasi kapag kahit yung sagot ni Jesus, maghahanap niya ng mali. Pag sinabi ni Jesus na dapat kayong magbayad ng buwis, dapat kayong magbayad ng buwis, isipin ng mga tao na kumakampi siya sa mga Romano. At pinababayaan niya yung kanyang mga kababayan, yung kanyang mga lahing mga Hudyo. Ano? Ibig sabihin, hinahayaan niya sila na mahirapan sa pagbabayad ng buwis. Kapag sabihin naman niya, huwag kayong magbabayad ng buwis, isipin naman ng mga tao na siya ay nag-aansam, nag-inciting to rebellion, sabi nga sa ABS, ano? Siya ay papasimula ng paglaban sa gobyerno. So kahit ano sabihin niya, mali. Pero ano ang naging sagot ng Panginoong Hesus? Ito. Bakit mahalaga yun? Sapagkat yung coin na yun, tinutukoy dito, yung dinaryo na yun, no? Ay mukha ni Cesar. Si Cesar Augustus, yung emperador ng panahon na yun. At yung mukha niya, ay effective lang yun doon sa nasasakupan niya. Kapag sa ibang sa ibang lugar na hindi na siya yung emperador, wala nang visa yung coin na yun. Okay? So yun yung dito, historical context. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ibigay yung dapat kay Cesar, yung para sa kanya. Ibig sabihin, meron silang obligasyon bilang mamamayan. Di ba? Bilang mamamayan. Ngayon, kung doon sa coin, nandoon ang mukha ni Cesar, at sabi niya, ibigay ang sa Diyos, bigay sa Diyos ang sa Diyos, meron ang coin ng Diyos. Wala. Anong meron ng Diyos? Tayo. Di ba? So, nasaan ang mukha ng Diyos? Nasa atin. Hindi mo ikatabi mo habang Diyos. Andiyan ba mo? Nakita mo ba sa kanya yung mukha ng Diyos? Di ba? Ibig sabihin, yung kapangyarihan ni Cesar, may limitasyon, may hangganan. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hangganan. Bakit? Nasaan ba ang mga tao? Nasa isang lugar lang ba ang mga tao? Hindi, di ba? Because everywhere there are people. Ibig sabihin, kahit saan naroon ang kapangyarihan ng Diyos na hindi mapapantayan. Kaya ito yung pagkakantinan natin ngayon na hindi natin pwedeng paghiwalayin ang ating pagiging Kristiyano at ating pagiging mamamayan. O ating pagiging Pilipino. Kaya nga magandang tanong sa gabi ito ay, saan ba tayo dinadala ng ating pananampalataya pagdating sa ating pagiging Pilipino? Minsan kasi, yung ating pagiging Kristiyano ay lang din, parang seasonal. Di ba? Minsan, yung pagiging Kristiyano natin, pag Sundays lang, pag Tuesdays lang, di ba? O kaya, weekend lang. Pero other days, parang wala. Ano? Sa halimbawa, ito ay hindi usaping political. Pero tingnan nyo lang. Sinasabi natin na naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo kay Jesus, tayo ay mga Kristiyano, pero minsan yung ating paninindigan mas mataas pa sa pagtatanggol sa mga politiko kaysa sa kung ano yung katotohanan ng ating pananampalataya. And sad to say, minsan may mga pari din na gano'n. No? May mga pari na mas mataas pa yung kanilang pinaglalaban sa politika kaysa sa kanilang pagiging pari. Minsan, yung politiko mismo, ang pinagtatanggol natin, hindi ang Diyos. Minsan, kung sino pa yung hindi natin inaasahan na
dapat ipagtanggol ang isang Kristiyano, sino pa yung pinagtatanggol? Alam natin marami nang naagrabyado. Alam natin marami nang hindi nagagawa bilang isang lingkod bayan. Imagine, para tawagin ka na public servant, di ba? O public servant ka pero ganoon ang taas-taas ng pagtingin sa sarili. At minsan, ito yung mga Kristiyano, pinagtatanggol pa sila. More than the truths of our faith. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng sabihin, kasi sa nandito lang. Yung sa Diyos, nandito lang. So paglabas ko ng simbahan, wala na, bahala na yung aking pagiging Kristiyano, ako na bahala doon. Hindi pala pwede ganun. Kailangan maging consistent tayo. Kasi pareho ang ating identity, di ba? Tayo ay mga Pilipino, at the same time, tayo ay mga Kristiyano. Hindi naman natin pwedeng paghiwalay yung pagiging Pilipino at pagiging Kristiyano natin. Magkasama yan. Dahil binigyan tayo sa kanya ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Ano? Yung pagtinignan po ninyo kasi yung kanilang points ayon sa kasaysayan, may title pa doon si Caesar. Ano? Tiberius Caesar Didi Augusti Tilius Augustus. So, wikang Latin. Ano? Ibig sabihin nito, Caesar Augustus Tiberius, son of the divine Augustus. Kasi yung tatay niya, Augustus din, di ba? So imagine, gano'n yung pagtingin nila sa kanilang sarili na napakataas. Kaya tingin ng kanilang emperador sa kanilang sarili ay parang Diyos. Kaya yung mga Romano, gano'n na lang din ang mataas na pagtingin sa kanila. At sa ating ginugunin tayo ng dalawang tao na si San Marcelino at si San Pedro, maganda ang tingnan din yung kanilang buhay. Sapagkat sila ay nabuhay noong 4th century. Si San Marcelino ay isang pari at si Peter ay isang exorcist. Ano? At talagang sila masigasin sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. Hanggang sa dahil nga yung mga panahon na tinutuligsa ang mga Kristiyano, sila ay pinahuli ng Emperador Diocletian. Emperador Diocletian. Ikinulong sila. At yung kanilang pagkakakulong, hindi nyo naging dahilan para tumigil sila sa kanilang pinaninidigan. Kahit doon sa kulungan, sa kulungan, sila ay ipapakayag, sila ay nangangaral. Sa katunayan, yung warden, ang pangalan niya ay si Artemius, ay na-convert, pati yung kanyang anak na babae, pati yung kanyang asawa. Sila ay na-convert ng pagiging Kristiyano. Imagine niyo yun. Kaya itong si Diocletian, nabisit. Nabisit. Di kayo mapigilan, sabi ng emperador. Pinunod sila doon sa kulungan at sila ay tinatapon sa tinatawag na Black Forest. Hindi yung cake. Hindi yung cake. Ibig sabihin, talagang ano yun, yung masukal, parang walang mabubuhay doon sa forest na yun. At doon sila pinubutan ng ulo para walang makakaanam. Yung Diyos, talagang misteryoso siya gumagawa siya ng paraan. So, nabuhay na ng mga libigan nila para hindi nga sila matatagpuan. Nagkaroon ng milagro. Yung mismong nagpubot ng ulo sa kanila ay kwento kung saan siya ibibigay. Kaya natagpuan ang kanilang mga katawan at dalawang babae ayon sa kasaysayan ang nag-recover ng kanilang mga labi bilang mga martir, si Lucila at si Fermina. Kaya nga, nung si Constantino yung emperador, siya ay nagpagawa ng basilika doon sa kung saan sila nakalibing. Okay? Imagine ninyo And kung saan din, doon din niya ilibig yung kanyang nanay na si Reina Elena o si Saint Helena. So ganoon yung koneksyon ng buhay ni San Marcelino at ni San Pedro. At
sa panawagan ng Panginoong Yesus sa atin ngayong gabi ito. Ayun nga, yung ating pagiging Kristiyano ay hindi dapat natin hinihiwalay sa ating pagiging Pilipino. Hindi natin pwedeng sabihin, may lugar para sa Diyos, may lugar para sa aking pagiging Pilipino. Hindi. Kasi kung meron tayong obligasyon sa gobyerno, all the more, meron tayong obligasyon, tayo din ay responsable sa pagiging ating Kristiyano. Sabi nga ng Ebanghelyo ni St. Matthew chapter 10 verse 28, do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Nawa sa panalangin din at intercession ni San Marcelino at ni San Pedro, tayo rin ay talagang maging totoo ng mga alagad ng Diyos at tayo rin ay mga maging mabuti at totoo Pilipino at Kristiyano. Nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon. Mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangangailangan ng mundo ito. At ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Caesar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamunatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag ugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yung mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lungsod sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng kasaysayan, inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kanilingan. Nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay napapanoob sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
ganda ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kabulian at karanagan sa ating kapakinabangan at sa buong sabay ng Pilipinas. Ama namin Yulika, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong binukulitan namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sa Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Lahat ay siya sa Panginoon. Ang manaming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Marcelino at San Pedro ay parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat dinarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng nagalak sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay lumana, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang manaming banal, ikaw ang upan ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis, hindi kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at ininom. Ito ang kanis ng aking dugo na bago at wala hanggang tipad, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ang mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingatin mo ang iyong simbahang nilaganap sa buong daigdig. Gustusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at Elias na aming Obispo at ng kanyang kapalihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hintay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gawin din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Marcelino at San Pedro at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay hindi ko ng Diyos bilang kanyang mga anak, kaya tawagin natin siya at ating hamang na sa langit. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming kinalalakipan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo.
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga tinawag upang tumangga sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na makatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagnining mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kami pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat ng mga may birthday at nag-anniversary para marami nang lumapit sa harapan para sa pagpapaspas. Birthday ko dito, anniversary. Magsama-sama ko yung anniversary sa aming birthday. Bukod anniversary kayo. Ito birthday. Okay. Hindi po ang inyong ulo. Diyos, nagsangilid ka, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Hingin mo ang panalangin ng iyong mga alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Hunyo at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kukupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ay tunaway maging kalugod-lugod sa iyo, dili namin sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Almighty and eternal God, you have so exalted the unbreakable bond of marriage that has become the sacramental sign of your Son's union with the Church as his spouse. Look with favor on these couples whom you have united in marriage, as they ask for your help and the protection of the Virgin Mary. They pray that in good times and in bad, they will grow in love for each other, and they will resolve to be of one heart in the bond of peace. Lord, in their struggles, let them rejoice that you are near to help them. In their needs, let them know that you are there to rescue them. In their joys, let them see that you are the source and completion of every happiness. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ating pagbati sa mga may kaarawan. Kasi nagiging yung mga kailangan naisip ko na yung salita na hindi ko masabi sa amin kanina. Magka-aklas, yun. Pag-aaklas pala sa pamahalaan romano. Okay, pag-aaklas. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng mga pamilya na umuwi kapal sa kanan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kumayo kayo patuloy na mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen.
Engineer Tatay, 24, Sister Pinaka, Brother Felix Agapolo, and also Sister Germany de la Cruz. So 36 naman po, Sister Sherry po, Sister Celebration Building. On the side of 37 naman po, Brother Gilbert Caso, and sa 29, Brother Amy de la Melo. So 29 anniversary po, yung one is celebrate ang anniversary nila si Brother Bennett and Sister Bertas. Celebrate naman yung araw ng anniversary si Brother Mark and Berta Navarrete. And on the two days naman po, Brother Emilio and Brother Stanley. So 26 naman po, Sister Brother Mark and Brother Victoria. So 26 si Brother Peter and Sister Elizabeth Taylor. 26 si Brother Rainy and Rainy Cornelio. And also sa 26 po, si Brother Raymond and Kamay. 27, Brother Ramírez Esnado. And Brother 30 naman po, Brother Robert and Kat Hall. Really happy birthday po sa lahat ng celebrate ng birthday and anniversary po sa lahat. Then, lahat naman po, may birthday lang daw po. So, magpaliwanag po muna sa akin, Sister Dolly.